Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big C. Right back at it again with another content. Tatalakayin po natin ang total dito kay Loba Video. May mga times din na nakaraan na hindi na siya nakakapag-post sa social media. At hindi ko na siya napapansin sa Facebook. Yung mga post niya about din sa mga reaction video niya about din sa mga street food sa India. So naniniwala ako sa kasabihan kung ano yung mga madalas mong binabatikos. Ipaparamdam sa iyo ng Diyos yung mga pambabatikos mo sa ibang tao. Yung hindi mo kasi nare-realize na bakit gano'n ang sitwasyon nila. Bakit nga ba gano'n ang ginagawa ng ibang tao at hindi nila mapabago yung kultura mo. Habang ikaw naman ay binabastos mo yung sarili mo kalahi. So, pasintabi lang po sa mga fans ni Loba Video. Hindi ko layunin na siraan siya. Sinasabi ko lang na kung ano yung madalas mong binabanatan, yun ang magbibigay sa iyo ng pangit. So, panoorin natin kung bakit ko nasabing karma ito sa akin. Panoorin natin yung video mula sa ibang vlogger o ano ang paliwanag kung bakit hindi na nagko-content si Loba Video. Lagay ni Mr. Nobody, ikinalungkot ng marami. Nagbibigay aliw para sa mga Pinoy ang vlogger na si Mr. Nobody. Ngunit sa likod pala nito ay may nakatagong kalungkutan dahil sa kanyang sakit. Para sa mga fans ay kailangan niya ng panalangin upang makatulong sa kanyang pinagdadaanan. Kahit nga hindi siya pure Pinoy, ay isa siya sa mga nagbibigay aliw na vlogger dito sa bansa. Siya na rin ang nagsasabi na kahit may lahi siya ay meron siyang pusong Pinoy. Dahil nga napamahal na rin siya sa kultura ng mga Pilipino sa ilang taon niyang paninirahan dito sa bansa. Ang kanyang mga fans ay napamahal na sa kanya dahil sa natural niyang pagiging komedyante. Iba rin kasi ang aliw na dala nito sa milyon-milyon ng manonood. Ang tanong, komedyante ang turing na kay Loba Video bilang isang Pinoy. Tandaan niyo mga ka-plastic, tayo mga Pilipino, komedyante ang turing natin. Paano naman yung mga kalahi ng mga Indiano sa ibang bansa na binabatikos niya o tinutulog sa niya? Hindi ako personal na may gamit ko yun. Nilalagay ko kayo sa point of view kung bakit ko nasabi na tayo, maituturing nating nakakatawa yung mga ginagawa niyang content. Isipin mo, bibigyan kita ng niche. Ako, mag-o-open ako ng mga buhay-buhay ko at gagawin ko itong kapatawanan sa ibang tao. So ano ang feedback ng mga tao sa'yo? Nakakatawa ka. Nakakatuwa ka kasi ikinikwento mo yung mga baho ng pamilya. Paano naman yung mga kapamilya mo na nasinirahan mo? Diba? Na ginawan mo ng katawa-tawa pamilya mo. Ano ang nagiging feelings nila sa anak niya na siniraan niya sa maraming tao? Ay mag-gets ko po ba yung ibig ko sabihin? Ganon yung ginagawa ni Loba Video. Alam niya kasi sa sarili niya yung kultura niya sa India, sobrang hirap ng buhay. Alam niya na maraming korupsyon sa gobyerno ng India, kaya ganon kahirap ang ekonomiya. Kaya nga sila nag-ibang bansa at dito sila namirahan. At minahal niya yung mga Pilipino dito dahil siyempre vlogger siya at yung mga Pilipino nagpapayaman sa kanya. Kaya siya nakarating sa point na ganyan ang buhay niya. Lumaki ang platform, nagka-negosyo, gumanda ang bahay dahil sa mga viewers ng Pilipino na tutuwa sa kanya. Paano naman yung mga kalahin niya na ginagago niya?
Diba? Yun yung point of view doon. Sana naintindihan niya ang sitwasyon ng mga kalahin sa sila mismo hindi rin naman naghilusto na balahura yung pagluluto ng mga pagkain sa inyo. Kung siya nga hindi nga naatin, paano pa kaya yung naggagawa ng pagkain? Kung mapapansin nyo mga napapanood ng mga Indian food, tamad na tamad magluto. Parang kala mo parang nagluto lang na kaming bago. Ngayon wala na sa sobrang hirap ng buhay at ekonomiya sa India. Mga magdanakaw kasi ang mga gobyerno doon. Ganun na lang ang dito sa so tuloy natin din. Mga insan ang tawag na sa kanyang mga fans, kaya pag narinig ang salitang ito ay matik na siya na ang nagsasalita. Sa kanya rin nagsimula ang salitang mekos-mekos na talagang nag-viral sa social media dahil sa pagbabahagi niya ng kultura sa pagkain ng kapwa niya mga Indiano. Dahil nga dito ay napabalita na may nagtatangka sa buhay ni Mr. Nobody sa kapwa kalahin niya dahil sa pag-expose umano niya at sinisiraan ng kultura ng mga Indiano sa mga Pilipino. Hindi ba? Isipin mo yun. May nagtatangkanan sa buhay niya dahil sa paninira niya. Hindi naman actually paninira, pinapahiya lang naman niya. Baga, Indian food racist tong tao ko. Alam na nga niya marumi yung ginagawa ng mga kalahi niya, pinanarandakan pa niya sa mga ibang lahi tulad natin mga Pilipino. Diba? Parang ilagay mo lang sa pamilya yan eh. Yung pamilya mo, magulang mo, kapatid mo, pinsan mo, isisiraan mo sa ibang tao. Siyempre, yung mga ibang tao, tuwa sa mga paninira mo, sa mga kamag-anak mo. Ang sarap pakinggan na sinisiraan mo, di ba? Pero paano kaya yung mga siniraan ng pamilya? Diba? Matutuwa kaya sila doon? Diba? Ganun ang sistema ni Nobody Baby. Sumobra na siya ng lumubos na siya sa limitasyon. Hindi niya naisip yun. Kaya may times na talagang may death threat na sa kanyang buhay. Diba? Eh may mga malalaking mafia rin ng mga Indiano, diba? Kahit ganyan lang sila, talagang hindi mo dapat maliitin mga Indiano. On the spot, kaya kang patayin sa bahay. Kahit pa may bantay ka pa. Ganun sila. Kaya nga nire-respeto yung mga Indiano dito sa Pilipinas dahil pag nagalit yan, matindi yan. Kaya marahil isa ito ang dahilan kung bakit hindi na siya naging active sa social media. Ngunit ngayon ay siya na mismo ang nagbahagi ng pinagdadaanan niya. Ito ay hindi dahil sa kung anong bagay kundi dahil sa kanyang life-threatening disease. Kamakailan lang ibinahagi niya na na-depress siya dahil sa pinagdaraan ng problema. Ito umano ang dahilan kung bakit nagpahinga siya ng ilang linggo sa social media. Ngunit ngayon ay lakas loob na niyang sinabi kung ano ang isa sa mga problema niya sa buhay. Ibinahagi ni Mr. Nobody na meron siyang sakit na typhoid. May typhoid tayo mga insan. Wait lang po, banat po tayo mga insan pag okay na. Grabe pala magkasakit ng ganito. Yeah. May sakit siyang typhoid. Ngayon papaliwanag ng vlogger na to kung ano yung typhoid. Diba? Yung gaya na sinabi ko kanina. Kung ano yung mga madalas mong paninira sa kapwa mo, yan ang babalik sa'yo. How ironic na masyado ka mapagmalinis sa sarili mo. Pero bandang huli yun ang papatay sa'yo. Sakit mismo. Diba? Kaya naniniwala ako sa salitang karma kahit wala sa Biblia. Lalo-lalo na pag sinumpa ka. Sakit. Mamaya, pinagdarasal ka ng mga kalahin ng Indiano na magkaroon ka ng matinding sakit na hindi na nalulunasan. At yun na nga, ang sagot nila sa mga panalangin mo. So, matindi mong pambabatikos sa mga kababayan mo. Hindi mo na lang na-realize na, ay sana, naiintindihan ko minsan na mahirap ang buhay nila minsan. Dapat hindi ko inisip na siraan sila sa mga Pilipino. Ang typhoid ay isang life-threatening infection
sitwasyon na nagkukuha sa mga contaminated food at drinks. Aminado si Insan. Ironic na ikaw birin-biri sa pagkain ng Indian food pero nadali ka rin sa kontaminadong pagkain na talaga sinusubok ka ng Diyos kung ano yung madalas mong binabati ko sa ibang tao, yun ang ipaparamdam sa iyo ng Diyos. Yeah. Sana hindi siya naging maingat sa pagkain niya ng kung ano-ano. Nakuha ko to sa pagkain ko sa labas. Everyday, kain kasi ako ng kain sa labas. Barbecue, isaw, street foods ng Pilipinas. I'm not saying it's dirty. It's just... Yeah, wala. Parang gusto mo mangyari na I'm not saying it's dirty. Ang pagkain Pilipino. Kahapyaw ka pa Pero ang kulang na lang, gusto mo na rin gawan ng content yan. Marami naman talaga yung street food sa Pilipinas na barubal din magluto. Kaya yung napanood na binilhan ko ng kwek-kwek sa Marikina. Taragis yun, nung hinihiwa niya yung patola, tinamay niya. Yung nakita ko yun tinapon ko na lang yung sausawan. Diyos ko. Ayan, karma ka ngayon. Karoon ka ng typhoid. Inaraw-araw ba naman kasi yung pagkain ng street food? Talagang magkakasakit ka naman. May mga namatayan din kami ka-empleyado na araw-araw kumakain ng street food. Nalasong siya. Nakakalasong din kasi pag sobra. Bukas, kwek-kwek na naman kakainin. Bukas, barbecue na naman. Bukas, kwek-kwek na naman ulit. Sa pangalawa, araw, calamares. Tapos magbubulaman ka pa. Hindi mo alam kung paano tinimpla yung gulaman sa labas. Ayun, how ironic na nilalait-lait mo yung sarili mong pagkain sa India. Yun palang papatay sa'yo. Parang final destination ba? I'm not saying it's dirty. Tama, takot ka masaktan ng mga Pilipino sa mga sasabihin. Kasi alam ng mga Pilipino kung gaano kalakas man lahit ng pagkain. Diba? Araw-araw ko lang, katangahan ko yan. Yan, nadali tuloy typhoid. Kwento niya. Ang hirap daw yung sitwasyon niya dahil gusto niya makakain pero wala siyang gana. Ang hirap pala ng ganito, bumabagsak yung katawan mo. Biglang sasakit yung ulo mo na parang may heart beat. Tapos masakit yung tiyan mo. Immune system mo bagsak. Gusto mo kumain ng masarap, hindi mo makain. Ano? Emosyonal namang nagpasalamat si Mr. Nobody sa kanyang mga fans. Thank you mga insan. Sorry sa pag-alala. Get well soon, Mr. Nobody. Praying always for your safety and as well for your complete and fast recovery. Take care always, insan. We miss you na. Get well soon, kapatid. Ingat sa kinakain, mahirap na. Mekos-mekos, insan. Pagaling ka, God bless. Survivor tayo, insan. Kayang-kaya mo yan, dito lang kami para sa'yo. Pagaling ka, insan. Hirap magkasakit kasi nakakawala ng focus sa online activities. Rest as needed lagi, Lobby. Okay. Marami naman taga-suporta si Nobody Baby dito sa Pilipinas. Pero moral lesson yun, mga ka-plastic. Ako dapat magdaan-daan ka sa mga panglalait mo sa kapwa. Diba? Kasi, in the end of the day, baka yun din ang papatay sa'yo. Hindi man yung taong nilait mo ang papatay sa'yo, yung mismong gawain mo. Diba? Yung mga habitat mo. Diba? Hindi lahat kasi, tandaan mo, hindi lahat na ngayon sa panahon ngayon ng mga pagkain ay malilinis mo. Kunti mo yung mga binibili mo sa mga sikat na fast food. Kung nakakakita ka pa rin marinig doon. Binubulate pa nga. Bakit yun? Hindi na binabatikos. Ang mga binabatikos mo, yung mga kaya mo gatikusin sa ibang bansa kasi hindi na nila kaya i-demanda. Pero yung sungay ng jurisdiction. Ayun, hindi mo ngayon magawang
laitin yung mga pagkain ng Pilipino dahil yun ang nakatama sa'yo. Kasi alam mo yung kalalabasan mo kapag nilait ko yung pagkain ng mga Pilipino. Uuwi ka sa sarili mong bansa. Kagaya ng ibang vlogger na pinabutot at tinanggalan ng visa. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Sana, Loba Dududi, ayusin mo na lang yung pag-content mo. Huwag ka nang gumawa ng mga content na alam mo sa sarili mo na ganun talaga yung kultura nila. Unawain mo na lang. Habang buhay na silang magnanakaw yung mga gobyerno dyan sa India. Alam mo naman palang nalakas ang korupsyon din. Tapos tinitira mo pa sila. Na marami yung mga pagkain nila. So hanggang dito na lang aking opinion. And this is me again, Big Soul. Ang nagsasabi, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Ron with Commentary Video ng Video Livestream. Signing out. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.